Our topic for today, for all the reproach to God. Our topic for today is the for all the reproach to God. This is topic the answer God to to all reproach Him. This is the topic this for all the reproach Him to God. Yun po ang ating paksa. To all reproach of God, our topic. But this topic, the answer God to all reproach Him. Yun po. This is our topic. Because sometimes I browse the social media, I read there is the said to the false prophet, oh, said there you God o you down the cross. Kasi may nabasa ako dun sa social media, sabi ng mga pastor na bulaan. Kung Diyos daw ang Panginoong Yesus, sabi, bumaba siya sa cross. Said to the false prophet. Sabi ng nabasa ko doon sa social media. Kung Diyos daw yung Panginoong Yesus, dapat bumaba siya sa cross. Sabi ng bulaang propeta. Kailangan niyang magpapako sa cross. Yun po, need to the our Lord Jesus Christ, kailangan need to the magpapako sa cross. Kailangan niya po yun, yung magpapako sa cross. Kasi nabasa ko, kung Diyos daw yung Panginoong Yesus, sana bumaba siya sa cross. Paano matutupad yung kasulatan na kailangan siya ipako sa cross, mamatay, o ganun. O kaya nga bago nga siya parang kaya nga siya bago ipako sa cross, sinabi niya na di ba? Na siya ipapako sa cross, o ganun. Kasi before our Lord Jesus Christ to death to the cross, said our Lord Jesus Christ make the nagbabata siya ng hirap, sabi niya gano'n, di ba? Sabi ng Panginoong Yesus, tutupad yung kasulatan kasi yung katawan ng ating Panginoong Yesus niya mamatay sa krus. Need to death sa krus. Need to death our Lord Jesus Christ. Kasi kung di siya mamamatay doon nasa ilalim tayo ng sumpa ng kautusan pagka hindi siya nagbata sa krus. Kailangan pong matupad yung kautusan. Ito po yung topic natin na yung mga lumalait sa Tagalog, sa mga lumalait sa Panginoong Yesus, sa Diyos. Ito rin yung sagot niya, our topic, the answer God to Him, this topic. Ayun po, kaya kailangan niyang magbata sa krus. Kasi yung kaluluwa niya at katawan, ihahandog sa kasalanan yun Kasi may nabasa ako sa social media, kung Diyos daw yung Panginoong Yesus, dapat bumaba siya sa krus. Nabasa ko sa Biblia. Hindi niya kailangan bumaba sa krus kasi yun nga yung sa kanya kasulatan na kailangan niya maghirap, ganon. Kung sa krus siya sa langit niya bumaba sa impyerno nga bumaba di ba? sa krus hindi siya bumaba kasi handog nga sa kasalanan yung katawan niya, dugo. Ihandog yung kaluluwa niya.
Kung sa krus lang siya bababa, kayang-kaya niya yun. Paano matutupad yung kasulatan? Sabi niya. Paano matutupad yung kasulatan? Sabi niya. Kailangan niyang mabata ng hirap, ihandog yung kasalanan. Sa impyerno nga, bumaba yung Panginoong Yesus. Kailangan niyang mabata ng hirap, ihandog yung kasalanan. Sa impyerno nga, bumaba yung Panginoong Yesus sa langit. Sa langit, bumaba, o sa impyerno, bumaba. Kailangan niya lang na matupad yung utos ng Ama. Makatupad siya sa utos para matubos niya tayo sa kasalanan. Ganun po. Matubos tayo sa kautusan ng sumpa. Ganun po. Kasi yung hindi sumusunod sa utos ng Diyos, nasa ilalim po ng sumpa yun. Kaya nga tayo wala na sa ilalim ng sumpa ng kautusan Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Kailangan niya po magbata sa krus. Ganun po. Kasi nung hindi pa siya namamatay sa krus, pinagpauna niya na yon na siya mamatay, magbabata ng hirap, o ganun. Kasi minabasa ko nga dyan kung Diyos, sabi nung bulang mangaral, kung Diyos ang Panginoong Jesucristo, sabi nila, bumaba siya sa krus. Sa impyerno nga bumaba asak sa langit Kaya ito yung sagot sa mga nanlalait sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus. Our topic, answer God to reproach Him. Yun po, this is topic. For the mock God, this is the answer. Kaya nga kailangan niya magbata ng hirap para, eto sabi ng Panginoong Yesus na yun, kasi hindi pa siya namamatay sa krus. Sabi niya nga, di ba? Isalong mo yung tabak. Hindi mo ba alam na makakahingi ako sa Ama ng 12 pulutong na mga anghel? Sabi niya kay Pedro. Paano matupad ang kasulatan? Di ba? Sabi niya, kailangan matupad yung kasulatan para sa kanya, para matubos tayo sa kasalanan. Na kailangan niya maghirap. Ganun po, pinagpaunan niya yan Kasi sabi ng bulaan, yung Panginoong Yesus, sana bumaba siya sa krus. Sa impyerno bumaba sa langit sa krus pa kaya. Kailangan niya lang matupad yung utos, ganun po, sa kanya ng Ama, para matubos niya tayo sa kasalanan. Ito, hindi pa siya namamatay dito not to death to our Lord pinahayag niya na yon sa mga apostol. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa may Mateo 16:20 na magkagayoy ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahon niya nagsimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay at sa mga pangulong saserdote at sa mga iskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa huling araw. Pinagpaunan niya na nga yun na siya'y mamatay, maghihirap. Kasi kung bababa siya sa krus, kayang-kaya niya yun. Sa impyerno nga bumaba nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan na, di ba? Sabi niya. Yung bilangguan, impyerno po yun. The places, the punishment for the iniquity. Ganun po. Impyerno nga, bumaba ang Panginoon Jesus sa krus pa. Sabi na mabulaan. Kailangan kasi niyang magbata ng hirap. Ganun po. Para matubos niya tayo sa kasalanan. Gaya rin sabi niya rito sa sa Gis 32. Kasi kung di siya magbabata ng hirap, nasa ilalim pa tayo ng sumpa ng kautusan. Hindi pa tayo natubos noon. Kasi yung sa lumang tipan, pag kami hindi nakatupad doon kahit isang pagsuway, nasa ilalim ng sumpa yun. Ganun po. Covered tayo nun kasama po tayo doon sa sumpa ng kautusan.
O kaya nga kung susunod na tayo sa Panginoong Yesus, wala na tayo sa kautusan kasi tumututos para sa atin Ganun po, kaya nung bago pa siya mamatay sinabi niya na yun, no? Di ba? Sinabi niya na, hindi pa siya napapako sa krus, sinabi niya na. Ganon, sinabi niya na. Kailangan matupad yung utos sa kanya. Yung katawan niya, kaluluwa niya, ihandog sa kasalanan. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan dito, handog sa kasalanan. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan dito, sa may ni Marcos 10:32. Sabi rito sa Marcos, hanggang 34. At sila'y na nga sa daan na nagsiahon At sila'y na nga sa daan na nagsiahon sa Jerusalem. At nanguna sa Jesus, at siyang taka at ang sisisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagsipasimulang sinabi sa kanila, ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. At na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong, saserdote at sa mga eskriba at siya'y kanilang hatulan patayin at ibibigay siya sa mga intil. O yan sinabi niya na, di ba? At siya'y kanilang aalimurain at siya'y luluroan at siya'y hahampasin at siya'y hahampasin at siya'y papatayin. At pagkaraan ng 3 araw, bangon siyang muli. Hindi nga niya yun siya'y mamamatay Kasi yung kaluluwa yan, yung katawan at dugo, handog sa kasalanan yung basa sa libutan. Nasasampalataya sa Kanya. Kaya yung mga lalait sa Panginoong Yesus, mga bulaan yun. Yung mga ang Yesus mo tao. Ganun, mga bulaan po yun. Hindi sila tunay na church. Kasi sabi, nabasa ko kung Diyos, sana bumaba siya sa krus, sabi ng mga bulaan sa impyerno nga, bumaba sa kasalanan pa nga O meron ba tao ng ganon? Pumanik sa langit, pumanik sa langit O ikaw nga, ni isang pulgada, hindi ka pwedeng umangat sa lupa, Hindi ka pwedeng umangat sa lupa ng 1 pulgada lang ng 1 minute umangat sa lupa ng 1 pulgada minutes. Pwede tatalon ka, you jump, di ba? Pero kung aangat ka sa lupa ng pulgada lang, hindi mo kaya Pwede kung lulundag ka, pero pulgada lang, hindi mo kaya Pwede kung lulundag ka, pero hindi ka tatagal ng 1 minute, bababa ka rin, di ba? Sa langit ka pumanik, bumaba. Tamo? Ikaw. 1 pulgada lang ganun lang Hindi mo kaya umangat sa lupa. Siya nga pumanik, di ba? May tao bang ganun? Ikaw nga, angat ka ganun. Pwede tatalon ka, pero wala pang 1 minute, bababa ka na. Maangat ka lang, hindi ka tatalon. 1 inch, hindi mo kaya umangat sa lupa. Siya pumanik pa doon sa langit, bumaba. May tao bang ganun? Di ba hindi? Bumaba nga sa impyerno sa krus pa bababa. Kailangan niyang matupad yung utos sa Kanya ng Ama para matubos tayo sa kasalanan. Gaya rin sabi rito sa sabi niya rin dito sa Lucas, sabi niya rito sa Lucas, kasi para matupad yung utos sa Kanya na siya'y magbabata ng hirap, luluraan, ipapako sa krus, di ba? Sabi niya, pinagpaunin niya na nga Kaya nga sabi niya kay Pedro, nung tinutulungan siya ni Pedro tinaga yung mga Hudyo sa tenga, di ba? Tinaga, hinipo niya lang gano'n. Gumaling na. Meron bang taong gano'n, hipuin mo lang tinaga. Tinaga yung tenga Tagayin ka nga, patay ka hinipo niya yung tenga ginanon gumaling na. Ano sabi ng Panginoong Yesus kay Pedro?
Isalong mo yung tabak sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Hindi mo ba alam na ako'y makapamanhik sa bibigyan niya ako ng 12 pulutong na mga anghel? O paano matutupad ang 12 pulutong na mga anghel? O paano matutupad ang kasulatan? Sabi ni Panginoon kay Pedro. Hindi po our Lord Jesus Christ is not man. Ito, sinabi niya rin dito sa Lucas, tagayin ka nga sa tenga, tagaya, itak yun, pero napagaling niya, hindi po lang ganun, gumaling na, may tao bang ganun? Hindi tao yung ganun. Bulaan po yung mga pastor ng tao, yung Panginoon. Pagka Panginoon sa inyo'y tao, bulaan po yun, wala pong kaligtasan doon. Ito sabi ng Panginoong Jesus dito, sabi niya rito sa may Lucas 24:44, para matupad kasi yung utos sa kanya, para matubos sa kasalanan yung mga sasampalataya sa kanya. Kasi nabasa ko lang po sa may social media. Sa Facebook. Yung Panginoong Jesus sabi, bumaba siya krus. Sa langit niya bumaba Saka sa impyerno, nangaral pa nga, di ba? Sa espiritong nasa bilangguan, ganun. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, sa Lucas 24:44, at sinabi niya sa kanila, ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kailangan matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Ayun, kailangan matupad yung utos sa kanya na bingay ng Ama. Para matupad niya yung sangkatauhan na sasampalataya sa kanya. Kung di siya nagbata ng kautusan, hindi siya tumupad ng utos, nasa ilalim pa tayo ng sumpa ng kautusan. Pero covered pa rin tayo yun. Basta pagka hindi ka mampalataya sa Panginoong Yesus, cover pa rin tayo nung gano'n, nasa sumpa ka pa rin. Pagka hindi ka sumampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, di ba? Said to the Apostle Paul, you say to our Lord Jesus, di ba? Kayo'y nagnanais na tumupad ng kautusan, sabi, kayo'y nahulog sa biyaya, sabi ni, yun, kaya ganon. Nahulog tayo sa biyaya pagka kayo'y nahulog sa biyaya, sabi ni, yun, kaya ganon. Nahulog tayo sa biyaya pagka hindi nagbata ang Panginoong Yesus. Kasi yung katawan ng Panginoong Yesus, tugot laman, ako yung sa kasalanan mamatay sa krus. Mga bobo kasi sa Biblia yun, hindi naman sugo. Na nangaral sila dahil sa pera. Ganun. Kaya hindi alam yung aral. Mga bulan yun, yung mga nanlalait sa Panginoong Yesus. Kasi yung ating mga nanlalait sa Panginoong Yesus. Kasi yung ating Panginoong Yesus, iisang Diyos po sila ng Ama. Magpare sila ng Diyos. Kasulatan dito. Yung kailangan ihandog yung kanyang katawan sa kasalanan sa espiritu ng banal na kasulatan para matubos espiritu ng banal na kasulatan para matubos niya tayo. Ito sa banal na kasulatan dito. Isaiah 53:4. Ito po. Tunay na kanyang dila ang karamdaman, hindi na lang ating mga kapanglawan. Gayun ang pinalagay na siya'y nilapas hinampas, sinaktan ng Diyos at dinala. Ang pinalagay na siya'y hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagkakamali. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa atin, kapayapaan, ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsagaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Tayo tumungo sa bawat isa sa Kanyang sariling daan. At pinasa Kanya ng Panginoon ang kasamaan. Pinasan sa Kanya. Gayoy may
Kinalugtan ng Panginoon na inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagkat iyong gagawin, ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. O yun o. Daparan tukat sa kasalanan yun para matubos tayo. Ganun po. Kaya hindi po. Kaya bulaan yung mga bobo sa Biblia yun. Foolish about the gospel. Said to the our Lord Jesus is man. Mali po yun. Ito, patuloy ko po, no? O, ang kanyang kaluluwa ay pinakahandog dahil sa kasalanan. Sa kasalanan. Makikita ng kanyang mga o yun o. Sa kasalanan. Makikita ng kanyang mga o yun o. Pababain niya ang kanyang mga arawan at ang pagkago ng Panginoon ilalago sa kanyang mga kamay. Yun, kasalanan kasi yung katawan ng Panginoong Yesus. Yun po yung mga sagot sa mga nalalait sa Panginoong Yesus. Kailangan niyang magbata ng kasalanan. Ganun. Para matubos niya yung sasampalataya sa kanya. Ganun po. Yung po tao yun. Sa langit na bumaba di ba? O sa impyerno nga bumaba O ikaw sabi nga sa iyo, hindi ka pwedeng umangat sa lupa ng 1 pulgada lang na 1 minuto. Siya pumanik sa langit O pumanik O hindi ka, kung yung tao, hindi niya kaya umangat sa lupa ng 1 pulgada na hindi siya tatalon. Kahit na 1 minuto lang kahit 1 minuto lang. Kailangan tumalon ka o wala pa 1 minuto, babagsak ka rin siya pumanik sa langit, bumaba. Ito, pumanik siya sa langit, bumaba. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Sa 1:13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatbigay, ang anak ng tao na kayang bumaba sa langit at pumanik. O wala naman O yung tao nga sabi nga sa yung tao hindi niya kayang umangat sa lupa na 1 pulgada lang kahit 1 minuto Kasi yung tao, tatalon ka pero wala pang 1 minute. Babagsak ka rin di ba? Pero siya bumabat pumanik sa langit di ba? O ito rin sabi sa Efeso. Sa impyerno nga bumaba yung Panginoong Yesus sa impyerno bumaba, nangaral sa espiritong nasa bilangguan. O tapos sa krus pababain mo. Paano siya ba tayo matutubos sa kasalanan? Kung bababa siya sa krus. Yung kaluluwa niya handog sa kasalanan niyo. Kailangan niyang magbata ng hirap, mamatay, di ba? Pinagpauni niya na yon. Ito rin sabi sa Efeso na siya ay bumaba, umakyat sa langit. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Efeso 4:7. Tatapot ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinilang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon umakyat siya, kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Kita nyo nga, bumaba sa dakong kalaliman ng lupa sa impyerno. Tapos sa krus lang, pababain mo. Yung daanan sa impyerno, hindi ka pwedeng makadaan sa impyerno. Kailangan espiritu ka na lang. Kita nyo nga kailangan spirit ka na lang para makapunta ka ron sa impyerno. Kung meron ka pang laman, makapunta ka ron sa impyerno. Kung meron ka pang laman, hindi ka pwede doon. Nangaral pa nga siya sa espiritong nasa kalaliman. Sabi rito, di ba? Yan Basahin ko sa inyong muli. Ngayon umakyat siya, kundi siya ay bumabari naman sa mga dakong kalaliman. Ang bumabay siya rin namang umakyat sa ikataasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Kita nyo nga, sa impyerno nga bumabay sa dakong kalaliman Kasi sa impyerno, tapos sa krus pabababain mo. Sa impyerno nga bumaba Sa impyerno, hindi ka pwedeng
pumunta ron na meron ka pang laman at tugo. Pumunta ron na meron ka pang laman at tugo. Kailang kaluluwa lang doon. O kaya mo ganun yung ganun. Kung tao ka lang, bababa ka doon sa impyerno, sa dakong kalaliman. O sa impyerno nga, bumaba, di ba? O, bumaba siya sa impyerno. Nangaral pa nga sa espiritong nasa bilangguan eh. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung kulungan, yung impyerno kulungan nyo, yung Sheol, Hades, Hell, impyerno yung Sheol, Hades, Hell, impyerno yun, iisa lang po yun. Difference about the lake of fire for the second death. Different places. Oh. Place about the Hades is the place for the punishment. About lake of fire, places for the second death. Iba po yung lake of fire sa impyerno. Kasi impyerno, parusahan yun, parusahan ng Diyos yun. O after the punish there, o you go to the in the end of the words, o all soul, o not to the follow our Lord Jesus Christ, o thrown there the lake of fire. Places the hell and lake of fire difference. O ganun po, magkaiba po yun, yung hell saka yung lake of fire. Yung kalaliman yun, nangaral yung Panginoong Yesus doon, no, di ba? O ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa impyerno nga bumaba eh. Tapos meron bang tao makakababa sa impyerno? Wala. Kailangan kao makakababa sa impyerno? Wala. Kailangan kaluluwa ka na lang, spirit lang before you to go to hell nun. Kailangan you need your spirit na lang, only for you to go to hell, to take you the punish from God. Ganun po, hindi pwede. Hindi po tao yun, Diyos po yun. Para kasi yung katawan niya, pinagpauna niya na nga, di ba? Kasi sabi ng mga iglesia ng tao dyan kung Diyos daw yung Panginoong Yesus bumaba siya sa krus. Sa impyerno nga bumaba Nangaral pa nga sa espiritong nasa bilangguan Ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Sa may unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid dahil sa di matuwid upang tayo madali niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman ngunit binuhay sa espiritu. Yan din ang kanyang iniyaon na nangaral ng mga espiritong nasa bilangguan. Iniyaon na nangaral ng mga espiritong nasa bilangguan. Nangaral pa nga sa espiritong di ba? Sa impyerno nga bumaba Sa krus pa pababain mo. Paano tayo matutubos sa kasalanan, sa sumpa ng kautusan? Kundi siya mamamatay, yun nga yung yung handog ka sa kasalanan, yung katawan, yung kaluluwa niya, di ba? Sabi sa Isaias, Isaias 53, Gs, sabi ron, sapagkat yung gagawin ng kanyang kaluluwa, nakapinakahandog sa kasalanan. Kunta nyo nga, kung hindi pa yun, hindi nasa ilalim pa tayo ng kautusan, kundi tayo. Ganun po yun, hindi po tao yun. Bumaba nga sa impyerno Yung Sheol, Hades, Hell, impyerno po yun. Magkaiba po yung lake of fire sa impyerno. Lake of fire, the second death for the soul. The hell is the places of the punishment. Hindi po yun yun po, nangaral nga sa impyerno, di ba? Yung impyerno yung impyerno, yung Hades. Yung impyerno yung impyerno, yung Hades. Yung Hades, yung Sheol, impyerno yun. Basahin nyo sa English. Kasi basahin ko pa sa English sa inyo, mahaba yung topic natin, di ba? Kasi yung impyerno, nangaral pa nga rito sa impyerno, sa Hades yung Panginoong Yesus Di ba? Etong Hades, sa
sa may Lucas 19, mayroon niyang isang taong mayaman at siya'y nananamit ng kulay ube at masilang lino. At araw-araw kumakain ng sagana. At isang pulubi ng pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At nangangad na makakain ng mga mumo, nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati mga asot, hinihimuran ng kanyang mga sugat. Nangyari nang mamatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay itingin niya ang kanyang mga mata at natanawan sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. O yan o, at siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itibog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. O yan o, yung Hades, yung Sheol, yung Hell, impyerno po yun. Places for the punishment to the iniquity. Ganun po. Parusahan po yun ng Diyos, yung Hades, yung Hell. Bumaba nga rin siya ron yung Panginoong Yesus sa Hades Sabi nga ng Diyos pagka ganun ng aral nyo, sabi ng Diyos dun siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. At sa kadahilan ng kanyang pagkaulol, maliligaw siya. O kailangan dito, hindi kayo kulang sa turo dito. O not you lack for the teaching here on my profile. Not you lack or not you're short for the doctrine. Kasi pagka sinabi mo na tao lang yon o bumaba sa krus, sa impyerno nga, nangaral. Sa impyerno kasi, hindi ka pwedeng makapunta ron na may laman at dugo ka. At saka, hindi ka rin pwedeng makapunta sa langit na may laman at dugo ka. Kaya yung mga pastor ng tao, mga bulaan po yun, antichrist po yun. Wala pong kaligtasan. Ano yung Hades kasi, impyerno yun. Nangaral dun yung Panginoong Yesus. O, di ba? O. Nangaral siya ron, bumabaron. Kaya mga bulaan po yun. Yung mga nagsasabi na mga Panginoong Yesus tao. Sa langit nga pumanik ng Panginoong Yesus di ba? Unti-unting pumanik dun sa langit ito sabi nga sa inyo ang tao kasi hindi siya pwedeng umangat sa lupa na 1 inch lang na hindi ka tatalon. For time is 1 minute. O not yung uplift. Uplift. For the hindi ka pwedeng umangat na 1 minuto lang. Hindi tao yung Panginoong Yesus. Kasi hindi kasi nagagawa ng tao, Diyos po yung gumawa nun. Diyos po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Hindi nagagawa ng tao, Diyos ang gumawa. Sabi nga God all things are possible. But men impossible. Diba? Yung mga hindi nagagawa ng tao kasi, Diyos ang gumagawa nun. Yung mga hindi kayang gawin ng tao, Diyos po ang gumagawa. Ganun po. Bobo yung mga foolish in your teacher. Learning God, the gospel. Foolish your teacher for the gospel. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi yung mga ginagawa ng tao, yung hindi ng Diyos mo Diyos po. O gaya ng dahon, yung mga dahon, bulaklak, kaya mo bang gumawa nun? Dahon at bulaklak. Hindi mo kayang gumawa ng dahon at bulaklak. Kahit nga yung buhok mo, hindi mo kayang gawin na original di ba? Kaya yung mga hindi nagagawa ng tao, hindi mo kayang gumawa ng dahon at bulaklak.
Kahit nga yung book mo, hindi mo kayang gawin na original eh. O, di ba? O, kaya yung mga hindi nagagawa ng tao, gumawa. Kaya ito sabi rito, para malaman nyo itong taling gagawa ng tao, gumawa. Kaya ito sabi rito, para malaman nyo itong talinghaga na to, dito po sa Mateo 5:33. Bukod sa rito, inyong narinig na sinasabi sa mga 33. Bukod sa rito, inyong narinig na sinasabi sa mga tao sa una, kanunong pa ng di katotohanan, kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong sumpa. Datapat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyo ipanumpa ang anuman, kahit ang langit, sapagkat siyang lukan ng Diyos, kahit ang lupa, sapagkat siyang tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem, sapagkat siyang bayan ng dakilang hari, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa, sapagkat hindi ka makakagawa ng isang mabuti o matim. Hindi mo nga kayang gumawa ng o di ba? Yung original ha. O yung hindi kayang gawin ng Diyos ng tao, Diyos ang gumagawa po nun. Hindi kayang gawin ng tao, o Diyos po ang gumawa. Kaya nga sabi, di ba? God, all things are possible. O Batman, impossible. O di ba? Sabi sa English. Yung mga hindi po ginagawa ng hindi po kaya gawin ng tao, Diyos po ang gumawa. O kaya mo bang umangat sa lupa? O di ba? Hindi ka tatalon ha. O. O hindi yung kaya bang pumunta sa impyerno. O bumaba sa langit. Yung hindi nagagawa ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Kaya bulaan po yung mga maangaral ninyo. Kung ang Jesus nyo, tao, bulaan po. So, salvation church. O, sabi nga ng Diyos dito, ito sabi ng Panginoong Jesus din dito. Sabi niya rito sa English. Sa English, sabi rito sa English. Basahin ko sa inyo sa English dito. I read the English translate. I read the English translate. There in the Matthews. Dito po sa sabi niya dito sa English dito, sabi sa 26, 19, 26, sabi ng Diyos dito, said to our God, dito, said to our God, there, here in the English translation, Matthew 19:26. But Jesus looked at them and said to them, with men, this impossible. Sa tao, hindi maaaring mapagawa. Sabi niya rito, with men, this is possible. But with God, this is possible. But with God, all things are possible. Sabi nga ng mga apostol sa Tagalog, sabi ron, Panginoon, sino maliligtas? Sabi niya, ang hindi magagawa ito ng tao, pero ang Diyos magagawa. Yung mga hindi nagagawa ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Basahin ko sa inyo sa Tagalog dito para maintindihan nyo. Sabi ng Diyos dito, sabi ng Panginoong Yesus, sa may Mateo 19:24, patuloy. At muling sinabi ko sa inyo, mag-aampas sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa karya ng Diyos. At nang marinig ito ng mga alagad, ay lubang nangagtaka na nagsipagsabi, sino nga kaya ang makaliligtas? Sa pagtingin ni Jesus, sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Yung mga hindi nagawa ng tao, Diyos mong gumawa nun. Datapat sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Although not people, God is make this. God is make this, does it about the anything, ganun po, everything. Diyos po yung gumagawa.
hindi kayang gawin ng tao, Diyos gumagawa nun. Doon po, basahin ko sa inyo sa English dito muli, sa English. Sabi rito sa English ng Diyos dito, may Mateo 19:22. Then Jesus said to him, disciple, assuredly I say to you that is hard for the rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it's easier for camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to do enter the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who can be saved? O yun, who can be saved? Sabi ng mga apostol. But Jesus looked at them and said to them, with men, this is impossible. But with God, all things is impossible. But with God, all things are possible. O, lang nagawa ng Diyos eh. Yung tao, yung mga hindi nagagawa kasi ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Diba sabi niya, all things God possible, but men impossible. Yun, yung mga hindi po nagagawa ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Gaya sa kautusan, wala nakatupad sa utos, di ba? Wala, lahat nagkasala. O sinong gumawa? Yung Panginoong Yesus. Nagkatawan tao siya. Itong sabi ng banal na kasulatan. Nagkatawan tao ang Panginoong Yesus. Kasi yung hindi nga magawa ng tao, Diyos po ang gumawa. Gaya sa utos, walang nakagawa, o kaya yung Panginoong Yesus, nagkatawan tao, para magawa yung utos. Sabi ng banal na kasulatan dito. Basta yung hindi nagagawa ng tao, Diyos gumawa. Gumawa ng utos, sumupad siya, kasi hindi siya tao. Not man, not test our Lord. Make form the human form of Lord Jesus for the follow the obey the Father, di ba? Sabi niya, ito po sabi ng banal na kasulatan. Yung mga hindi nagawa ng tao, Diyos po ang gumawa. Ito po sa Roma 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman. Hindi nga magawa ng kautusan sa pamagitan ng laman. Sabihin, hindi magawa ng tao. Sinong gumawa? Yung Diyos, yung anak ng Ama. Sa pagsusugo ng Diyos ng kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. At dahil sa kasalanan ay natulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Upang ang kahilingan ng kautusan ayon sa laman kundi sa espiritu. Ayon sa laman kundi sa espiritu. Sabi rito, ang hindi magawa ng kautusan mahina sa laman. Hindi nga magawa ng tao yung utos ng Diyos matupad. Ay sinong gumawa? Yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus, nagkatawan tao siya. Yung mga hindi po ginagawa hindi kayang gawin ng tao, Diyos po ang gumawa nun. Gaya sa utos, di ba, walang nakarating sa kalwalatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala nga. Siya yung gumawa, yung anak ng Ama, yung Diyos na Panginoong Yesus. Ganon, dagan yung laman Diyos, yung Diyos na Panginoong Yesus. Ganon, dagan yung laman siya. Ito, sabi, basahin natin para maintindihan nyo. Kasi yung hindi nga nagagawa ng tao, Diyos po yung gumawa. Kaya nga ginawa ng Panginoong Yesus, di ba? Sumunod sa utos, tinupad niya para matupad niya tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan. Dagan yung laman siya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Basahin ko sa inyo dito uli. Sa Roma 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman. Mahina yung tao kung ita-translate natin to sa iba, hindi magawa ng kautusan dahil mahina yung tao, mahina sinaling ko sa tao to, di ba? May sabihin yung laman mahina nga Sino ang gumawa? Yung Diyos na anak ng Ama, nagkatawan tao. Yung hindi kasi nagagawa ng tao, Diyos po yung gumawa nun. Ganun po. Diyos yun, yung Panginoong Yesus. Isang Diyos lang sila ng Ama. Pero two person, gano'n. Ito sabi basahin ko sa inyo muli. Basahin ko sa inyo ito muli. I-translate ko sa tao. Sa taong words. Sabi rito. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan
na mahina sa pamamagitan ng taong laman, sa taong laman, hindi nga magawa ng kautusan, di ba? Sa pagsusugo ng Diyos sa kanya sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan, hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Tinranslate ko sa tao, no? Para maintindihan nyo. Ganon. Hindi nga magawa ng tao, sabi rito eh. Kaya yung kautos, ginawa ng Panginoong Yesus, kasi hindi siya tao. Nagkatawan tao lang, ganon, Nagkatawan tao lang yun. Kaya mga, kung kulang kayo ng kaalaman for the gospel, you watch my video or learn here on my profile. Ganun po. Para maintindihan nyo, nag-anyong laman nga rito. Yun yung hindi nagagawa ng tao. Diyos po yung gumawa, yung Panginoong Yesus. Walang nakatupad sa usay ng amay, diba? May nasa laman, hindi nakaabot, sa kalatian ng Diyos. Sino ang gumawa? Yung Panginoong Yesus. Nagkatawan tao siya. Nag-anyong laman sa larin, di ba sabi? Kasi nag-anyong laman sa larin, di ba sabi? Kasi Diyos yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 3:23. Dito po sa Roma 3:20. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman aariing ganap sa pamamagitan niya. Walang tao. Sabihin, walang taong aariing ganap kung sa utusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa kasalanan. Kilala sa kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi abot sa kalwalatian ng Diyos yung mga laman, yung sumusunod sa utos. Kaya yung ating Panginoong Yesus, yung Diyos na ating Ama, nagkatawan tao siya, yung laman siya para magawa niya yung utos na hinihingi ng kautusan. Kaya nga sabi, di ba, ng Panginoong Yesus, ang hindi magawa ng tao, magagawa ng Diyos, di ba? God, all things are possible. But men, impossible, di ba? Kasi siya nga yung gumawa yung Diyos na anak ng Ama, ganun po. Di ba? Kasi siya nga yung gumawa yung Diyos na anak ng Ama, ganun po. Diyos po yung ating Panginoon Yesus na nagkatawan po. Ganun eh. Kasi nilalait ng mga bula ang mga ngaral yung Panginoong Yesus eh. Answer the topic, answer for the mocking God. Mocking the Lord. May topic. Many prophet and foolish men mocking God insult to God. So that the topic, the answer God. Our topic is the answer God for the foolish to mocking God. Ganun po, yun po yung ating paksa, Yun. Para masagot natin yung mga lumalait sa ating Panginoong Yesus. Kaya ito yung naging ating paksa. Ganun. Kaya sabi nga ng Diyos, diba, anak ko, ikaw may magpakadunong. Pasayain mo ang aking puso upang aking masagot siya na tumutuya sa akin. Yun, para masagot yung mga nanlalait sa ating Panginoong Yesus. Kaya yung ating naging paksa. Kasi kung tao kasi hindi niya kayang umangat sa lupa kahit na 1 pulgada. Yung ating Panginoong Yesus umaangat sa langit. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Langit ito sabi ng banal na kasulatan dito. Pumanik siya, di ba? Bumababat pumapanik kahit sa impyerno nga pumapanik sa impyerno. Sa krus pa, paano tayo matutubos ng Panginoong Yesus sa sumpaan ko? Wala nga nakatupad sa usi. Nagkasala Kaya, niya para niya sa kasalanan. Dahil hindi natin kaya, nagkakasala tayo Kaya sabi nga kung sinasabi natin tayo'y hindi nagkakasala, ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang kasalanan, datapot-tapat siya, tayo lilinisin sa ating mga kasalanan at tayo patatawarin, di ba? Ganun.
Kaya nagkatawang tao siya para matubos niya tayo sa kasalanan. Ganun po, yung mga sumasampalataya sa Kanya. Ganun po. Pero kailangan Diyos yung Panginoong Yesus, hindi po tao. Kasi yung hindi po nga kasi hindi po kayang magawa ng tao, Diyos po yung gumawa. Diyos po yung gumawa. Kaya di ba sabi ng Panginoong Yesus, God all things is possible. But with men, impossible. Ganun po. Ito sabi ng Panginoong Yesus dito. Umaangat siya ron, no? Umaangat siya sa langit. Ito sabi sa sa may gawa 1:8. Dapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap na isang alapaap at kinubli sa kanilang paningin. At samantalang tinitigan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay parin itong gaya ng inyong nakikita sa pagpaparoon niya sa langit. O, kita niya, umaangat siya sa langit, unti-unti. O, di ba, umangat siya sa lupa, unti-unti papuntang langit. O, may tao bang makakagawa nun? Kaya yung mga nalalait sa Panginoong Yesus, ito po yung sagot. May content, may topic. So, for all the reproach to God, the answer God is here. The all reproach Him. Ganun po. Ito po yung sagot sa mga nalalait sa Panginoong Yesus. Yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun, sabi ng banal na kasulatan. Di ba? O, Diyos po yun. Kaya nga siya nagbata ng kasalanan para matubos niya tayo sa kasalanan. Ito rin sabi rin sa sa may Isaias, para maintindihan nyo. Diba yung kanyang kaluluwa, inihandog sa kasalanan. Ito sabi rin dito sa sa may, dito po sa 43 ni Isaias. Ito sabi ng, naglingkod siya sa kasalanan dito. Ito po sa Isaias 43:21. Ang bayan na aking inanyuan ay para sa aking sarili. Upang kailang maihayag ang aking kapurihan. Gayumay, hindi ka tumawag sa akin, O Jacob, kundi ikaw ay nayamot sa akin, O Israel. Hindi mo dila sa akin ang mga tupat kambing na iyong mga pinakadog na susunugin o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Hindi kita pinaglingkod ng mga handog o niyamot man kita ng kamangyan. Hindi mo ako binili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi o binusog mo man ako ng taba ng iyong hain. Kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. O, sino ba yung nagandog sa kasalanan? O, di ba yung Panginoong Yesus? O, sabi niya rito, kundi pinaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. O, yun o. Siya yun yung tinutukoy dito, yung Isaiah, yung Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang sarili, di ba? O, siya ay namatay, o, gano'n, pang sa kasalanan. Ganun po, yung para matubos niya yung tayo sa kasalanan. Kasi walang taong nakatubad ng utos lahat nagkasala, di ba? O, yun po yung, siya nga yung ganun po yun. Kaya yung ating Panginoong Yesus Diyos po yun, Ito sabi sa banal na kasulatan dito, sa may dito rin po. Dito po, para sa kasalanan yung katawan kasi ng Panginoong Yesus, di ba? Sabi,
Dito rin po sa unang Korinto 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa mga kasulatan. O, namatay siya para sa atin, para matubos niya tayo sa kasalanan. O, yun po, yung our topic is done. For all the mock to God, o answer, the topic is here, is answer to God. Ganun po. Para masagot po yung mga lumalait sa ating Panginoong Yesus na sabi tao. Kasi nabasa ko lang po yun sa Facebook. Sabi nung bulaan doon na pastor ng tao, kung Diyos yun, bumaba siya sa krus. Sa impyerno nga, bumaba sa langit, sa krus pa. O paano tayo matutubos sa kasalanan kung di siya iandog yung kanyang katawan, diba, yung kanyang kaluluwa. Ganun po, our topic is done. Thank you for joining, for watching my topic discussion. Thank you. God bless. See you in next week. God bless po. Ingat. Thank you. God bless po. Thank you for watching, for joining.